Nakauwi na sa Pangasinan si Darwin Diaz, ang isa sa 2 Pinoy na medical staff na naklabas na mula sa Gaza Strip. Ang kanyang kwento sa hirap na pinagdaanan sa pagtutok ni Jonathan Andal. 2 taon ding na destino sa Gaza City si Darwin Diaz, medical coordinator ng grupong Doctors Without Borders. Isa siya sa 137 na Pilipino sa Gaza nang sumiklab ang gulo roon. Siya at kanyang mga kasama ay halos 1 buwang natrap. Kaya tinipid nila at pinagkasya ang mga supply mula sa tubig na panligo, tubig na pang-inom hanggang sa pagkain. May mga kasamahan siyang namatayan ng kaanak dahil sa mga pambobomba. Meron kami isang staff na namatay, laboratory technician. Their house was actually bombed in Shata refugee camp. Most of our staff actually lost family members. It's unfortunate na they lost the loved ones na hindi man nila nakikita. Bago nga siya umalis, dinonate nila sa Gaza Health Ministry ang kanilang mga gamot at gamit na pang-9 na buwan pero naubos agad sa loob lang ng 1 linggo. Gaza is dying and the healthcare system there is bleeding. What Gaza need now is ceasefire, immediate ceasefire. Kahit nakalikas na si Darwin, nasa isip pa rin niya ang Gaza at balak pa rin niyang bumalik sa Gaza paghupa ng giyera. For me, Gaza is home. It is where my heart is. I feared for my life as well. Kinausap ko na rin yung mga national staff namin. I told them, please, whatever happens to me, please burn my body and send my ashes back home. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Multang hanggang 30,000 pesos. Yan ang mas mabigat na parusa sa mga daraan sa EDSA busway simula bukas. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa sandaling oras lang kahapon, mahigit 50 motorista ang nahuli ng MMDA na dumaraan sa EDSA busway. Karamihan, motorsiklo. Ang isang motorcycle taxi rider na iwan pa ang pasahero dahil sa kakamadaling makatakas. Pinapatigil ko siya, ayaw niyang tumigil. Sabi ko, kuya, tama na po, madidisgrasya po tayo. Nireklamo ko po siya. Alam ko naman may kasalanan ako eh. Kaya lang, yun nga talaga, nagpanik ako. Base na lang po sa kanila kung ano po, kung bibigyan nila ng ano, tanggap ko naman po eh. Disregarding traffic sign, 1,000. Eh kaso nag-reckless ka. Tapos apprehended after a long chase. So nadagdagan. Ang mga katulad na insidente ang nais matigil ng MMDA. Kaya simula bukas, mula 1,000 pesos, magiging 5,000 pesos na ang multa ng mga pasaway na dumaraan sa EDSA busway. Sa second offense, 10,000 pesos at 1 buwang suspensyon ng lisensya. 1 taon naman sa third offense at 20,000 pesos na multa. At sa fourth offense, 30,000 pesos na multa at kakanselahin ang lisensya. Yung bus carousel, exclusive sa bus lamang. So pag pumasok ka dyan, alam mo agad na ikaw, you have the intention to violate the law. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Dapat na raw kausapin ng DFA ang ambassador ng China at pauwi na mula sa Pilipinas ang ating ambassador sa Beijing. Mukha yan ni Senator Francis Tolentino, chairman ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, kasunod ng panibagong pangaharas ng mga barko ng China. Anya, paraan ito para maipakita ang mataas na level ng pagkundina ng Pilipinas sa mga paglabag ng China sa West Philippine Sea. Kailangan na rin daw kumilos ng Pilipinas para maiparating ang issue sa United Nations. Hindi naman daw sang-ayon ng senador sa mga rekomendasyong i-airdrop na lang ang mga supply sa BRP Sierra Madre dahil may karapatan naman talaga ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung ang ilan sa mga namamalimos ngayon na dumarami ulit dahil sa Kapaskuhan ay baka hawak daw ng sindikato. Nakatutok si Marisol Abduraman. 1997 pa namamalimos ang 71 anyo sa Simangcardo. Kahit di nakakakita, nararating niya ang Boni Serrano, Quezon City. Paano po kayo nakakarating dito? Papahatid, tapos Sino naghahatid sa inyo? kapitbahay. Ang mga namamalimos, kasama ang mga Indigenous People o IP na dumarami tuwing Kapaskuhan ang subject ng operasyon ng DSWD. May impormasyon kasing sindikatong may hawak sa ilang namamalimos. Meron kaming ongoing na investigation ngayon kasi merong isang syndicated group na
sinasamantala yung mga indigenous people natin, mga IP natin na mga kababayan. Syndicated yung pagdala sa Manila, kakasuhan natin ng human trafficking. Sabi ng Metro Manila Council, di pa nila napapatunayan kung may sindikato nga sa mga namamalimos. Even when we interview them, no, they would always just say na bumiyahe sila ng Maynila, nagbabaka sakali. So kung meron naman pong mga sindikatong involved dyan, of course, we will refer them to the police. Apila ng mga otoridad sa publiko, mas makatutulong sa mga namamalimos kung sasagipin sila, kaya agad silang i-report sa mga kinauukulan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Buwis buhay na pinigilan ng isang lalaki naka-vest na pang-traffic enforcer ang isang truck sa Marcos Highway sa Cainta, Rizal. Pero humarurot pa ang truck kahit muntik nang makaladkad ang lalaki. Ayon sa uploader, huminto nung unang driver ng truck nang hulihin ng anyay enforcer. Pero kalaon ay bigla umano itong tumakas. Hindi pa tukoy kung sino ang driver ng truck. Sinusubukan pa rin naming matuntun ang lalaki sa video. Namatayan recently ng alaga si Bretman Rock pero tila kakaiba ang kanyang pagluluksa. I will be having a funeral service. What do you guys have to say? Yan ang sad news ng Philamang influencer tungkol sa pagkamatay ng kanyang alagang chicken. Pero ang kanyang mourning idinaan ni Bretman sa Filipino-style funeral na may pakaraoke pa kasama ang iba niyang alaga. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, 43 araw na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.